5 reasons bakit umiiwas talaga ako pagdating sa usaping politics, politika, mga ganyan, especially ngayong 2025 elections dito sa Pilipinas. Kaya simulan na natin ang number 1, which is jealousy. So at my age kasi, may mga kakilala na akong tumatakbo, running for a local seat, mga ganyan, basta public seat. And kapag nagkaroon ka ng featured candidate, syempre, hindi mo may iwasan na yung isang kakilala mo tumatakbo, bakit siya feature mo, hindi ako? Tapos, hindi mo may iwasan din na gagawa yan ng istorya, sisiraan ka na wala ka namang ginagawang masama, di ba? So, number 2 naman is threats. Ayan. Hindi na bago sa mga content creator na magkakaroon sila ng threats either sa buhay nila, sa work nila, sa health nila, mga ganyan. Especially kapag hindi nagustuhan yung topic mo about a certain candidate sa politics, mga ganyan, kasi lalo na ngayong eleksyon, sobrang init, sobrang taas ng emosyon. So, yun naman ang iniiwasan nating lahat and nakakatakot kapag may mga ganyan, especially sa mga hot areas. Number 3, ire-report ka talaga, especially sa mga die-hard fans ng mga politiko na na-include sa topic mo sa inyong mga contents. So, itong mga die-hard fans, hindi mo may iwasan na biglang magkakaroon ka ng notification na impersonation, mga ganyan, gagawa sila ng kwento in order to have an intent to take down your page or to take down your videos. So, ganun na kalala kung paano gumalaw yung mga die-hard fans na hindi nagustuhan yung content mo. Number 4 naman is medyo personal to, no? Kasi merong unfriend or aawayin ka ng mga relatives mo, mga friends, or ang pinaka nakakalungkot dito is family members. Just because merong hindi sila nagustuhan sa content mo or nalaman nila na yung susuportahan mong person or group ay hindi yun yung sinusuportahan nila. So, nakakalungkot, no? Kasi i-unfriend ka nila and kapag chin-check mo sa SOCMED mo, sa wall mo, puro politics yung topic nila at talagang inaaway nila sa comment section yung mga taong hindi sumusuporta sa candidate na gusto nila. Kaya ako, umiiwas ako sa chat, umiiwas ako sa wall ko na makipag-interact sa kanila, especially ngayong papalapit na ang election day. Number 5 is, pwede ka talaga makasuhan. Especially ngayong election na mataas talaga yung level ng emosyon. So, kapag hindi nila nagustuhan yung content mo, pwede ka talaga maharap sa court case or criminal case. And posible talaga na mapupurnada yung employment status mo o kaya yung ina-applyan mong trabaho, mga ganyan. And speaking of mental health, number 6, alam nyo ba na nakaka-apekto talaga ng malala sa mental health ng isang tao kapag nakaka-receive sila ng below the belt na bashing, below the belt na pang-aaway, pang-iinsulto, mga ganyan sa mga taong hindi nila kakilala. So, akala nyo ba yung mga content creators na nababash, hahaha, okay lang sa kanila yung binabash sila? Syempre hindi, no? Kasi deep inside, merong kirot yan na nararamdaman. And kapag constant na may mga ganyan, toxicity, it can really affect yung emotional o kaya mental health. Kaya para maiwasan na apektado ang mental health, umiwas na lang talaga sa mga topics about politics para hindi ka magkaroon ng additional na sakit na ulo.